Ilang taon ka na nga ulit? Kunot noong tanong ng manager ng isang sikat na bar sa sentro ng lungsod. Pinagmamasdan nito ang kabuuan ng dalagang nakatayo sa harapan nito. Suot ang maikling skirt. Kitang-kita ang makinis itong balat at ang tube top na nagpapakita ng konting cleavage. Kung titignan nito, tila hindi naman mukhang pagiging sex worker o dancer sa club ang nais itong pasukan. Mas nagmumukha kasi itong mayamang party girl, lalo na sa malditang aura na dala ng dalaga. Tumikim ang babaeng nakatayo, bahagyang hinawi ang buhok sa bandang likuran. Tumaas ang kilay ng manager nang makita ang makinis na liig ng babae, na para bang kahit bading ang manager, maaakit at mapapalabas na nasa harapan niya ang pagiging lalaki niya biologically. 25. Legal age naman na yun, hindi ba? May accent din ang pananalita ng babae. Nakabilang ito sa miyembro ng mayayamang pamilya. Kaya nagtataka ang manager ng club kung bakit ito nagtungo roon. Niloloko mo lang ba ako, iha? Prank ba ito? Kasi kung prank ito, nagsasayang lang tayong dalawa ng panahon. Kapag nainis ako, ipapakaladkad kita sa mga bouncer paalis dito. Umayos ng tayo ang dalaga. Kailangan ko ho ng trabaho. Kahit dancer lang sa club na to. Nakaredy na ho ang resume ko. Pwedeng niyo hong i-check anytime. Please po, kahit isang chance, pagbigyan niyo na ho ako. Isa pa, kakilala ko yung isang dancer niyo rito, si Jana, yung umalis last month. Ang sabi niya, makakatulong daw yung kikitain ko rito para mabayaran yung utang na meron ako. Anang dalaga sa mababang boses. Sinadya nitong magtunog kawawa nang sa ganon hindi siya mahalata. Napangiti siya sa isipan nang makita ang pagdadalawang isip ng manager. Nag-aalangan man. Sa bandang huli, pumayag ang bading na manager na ipasok ang dalaga sa club na yon. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ng manager sa kanya. Kath na lang po. Yun na lang itawag niya sa akin. Mahinhin niyang sagot dito. Okay, Kath. Maraming rules dito. Anito habang inililibot siya ng bading sa loob. Napahinga ng maluwag si Catherine nang sa wakas makapasok na siya. Matagal niyang minamanmanan ng club na ito. Ito ang Phoenix Midnights. Laman ng mga pamilyadong lalaki sa gabi at madaling araw. Sa umaga, simpleng bar ito. High-end. Kaya hindi pinaghihinalaang gumagawa ng kalokohan. Pagsapit ng dilim. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Maging mga disenyo sa pader, classic ang dating. Mga paintings na mamahalin ang nakasabit doon. May isang malaking babasaging salamin na nakapaikot sa paligid. Sa bandang unahan, sa kanang bahagi, makikita ang mga aesthetic designs na halatang pinasadya para bumagay sa theme ng lugar na medyo rustic. Cozy ang loob, very homey ang dating. Kung iisipin, magandang front ang ganitong negosyo para itago ang kabalbalan sa gabi. Ngunit para kay Catherine, kahit mukhang mabango ang isang lugar, aalingasaw at aalingasaw ang baho nito ng kusa sa paglipas ng panahon. Naniniwala siya sa kasabihang, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Siya si Catherine Ledesma, isang NBA agent na inatasang buwagin ng tao sa likod ng maduming pamamalakad ng club na ito. At isa publiko ang baho ng lalaki na nagngangalang Peter Juarez, isang tanyag na negosyante sa umaga, ngunit human trafficker at drug dealers sa gabi. Walang ibang nakakaalam. Hindi lang ito simpleng misyon para kay Catherine. There is something personal in this mission. Kailangan niyang malaman ang nawawalang link para matagpuan ang tunay na pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid na si Kyla, 1 taon na ang nakakalipas. Una sa lahat, kailangan mong malaman na kapag umikot ka na dito at natutunan mo na ang gawain dito, hindi mo ito pwedeng ipaalam sa ibang tao sa labas. May pipirmahan kang non-disclosure agreement bago ka magsimula sa trabahong ito. Pangalawa, kung anong sasabihin ko sa'yo, sundin mo. Bawal dito ang aarte-arte. Sayang ang ganda mo at ang katawan mo. Kung di mo papakinabangan yan.
Anang manager. Hinawakan pa siya nito sa balikat at bahagyang pinalayo upang mapasadahan nito ng tingin ng kanyang katawan. Isang simpleng pagtango ang ginawa niya. Pangatlo, kapag nirequest ka ng kahit sino, dapat pumayag ka. Pero ako ang bahala sa parating yan. Sa itsura mong yan, hindi kita ipapahawak sa mga cheap clients. Ibibigay kita sa mga mayayaman. Yung kayang magbayad ng malaking halaga na sa ganon. Malaki rin ang komisyong makukuha ko. At ganon din ikaw. 40% sa akin. 50% sa'yo. 10% sa bar. Maliwanag ba? Pasimpleng nagtagis ang bagang ni Catherine sa narinig. Naisip niyang kawawa ang mga babaeng nagtatrabaho dito. Kumikita nga ang laki naman ng kaltas. Dinaig pa ng manager na ito ang corrupt politician sa Pilipinas. Wala pong problema, maliwanag na maliwanag po sa akin. Ngumiti naman ang manager at inalis ito ang pagkakahawak sa balikat niya. Ipapaayos ko ang papeles na kailangan mo i-fill out nang sa ganon makapagsimula ka agad sa lalo madaling panahon. Isang tawa ang binigay niya at matamis ng ngiti. Maraming salamat po. Ano nga po pala pwede ko itawag sa inyo? Tawagin mo ako Mama Susan. Nang makaalis sa lugar na yon, dali-daling napahilamos na mukha si Catherine. Hindi naman siya umabot ng halos 1 oras sa loob. Pakiramdam niya, kumapit pa rin sa kanya lahat ng mikrobyo, kaya nanlalagkit siya. Nilakad niya ang daan hanggang makarating sa intersection. Mula sa malayo, tanaw niya ang isang sasakyan. Gumalaw ang wiper nito. Umilaw ang headlight, kaya maingat siyang naglakad patungo roon. Hindi niya inalintana ang suot. Baka may nakamasid sa kanya at matunugan pa ang plano niya. Paghila niya ng pintuan, bumukas yun at mabilis siyang pumasok. The fuck are you wearing? Dumagundong agad sa kanyang pandinig ang malalim na boses ni William. Katrabaho niya ito. Mukhang ito ang pinadala ng team upang sunduin at subaybayan siya ngayong araw. Kung sino pa talaga ang hindi niya gaanong kasundo sa mga katrabaho, ito pa talaga ipapadala ng head nila. Napairap siya sa reaksyon nito. Tumahimik ka nga, kung makapagmura ka. Para namang hindi mo na-enjoy yung leg squat cleavage. Libre na yung tingin. Di mo na ako kailangan pagsabihan. Kasi kahit ako mismo sa sarili ko nandidiri din, okay? Kaya shut up ka na lang dyan. May kinuha itong trench coat sa backseat at inabot sa kanya. Cover yourself. Hindi ka pwedeng pumunta sa opisina na ganyan ang outfit mo. Anito, kasabay ng malalim na buntong hininga. Why not? Sexy naman ako, makinis. May ipagmamalaki naman yung dibdib ko. Gusto mo ba makita? Agad siyang napatigil sa pagsasalita nang biglang humarap sa kanya ang lalaki. Kitang-kita niya ang paggalaw ng panga nito. Nakaramdam siya ng kaba. Kapag ganito ang aura nito, natitigilan siya at parang napaparalisa. Gwapo si William. Hindi niya itatanggi na naging crush niya ito noon. Pero hindi siya yung tipo ng babaeng halata kapag nagkakagusto sa isang tao. Sapat na sa kanya ang pasulyap-sulyap. Nagbago ang lahat nung nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa isang misyon noon. Dahil sa kanya pumalpak ito. At magmula noon, ang malamig na pakikitungo sa kanya ng lalaki, mas lalo pang naging yelo. Can you not talk to me like that, Katerina? Napalunok siya nang marinig ang tinawag nito sa kanya. Of all people, only William calls her like that. Palagi na lang kumakabog ang dibdib niya sa tuwing ganun ang reaksyon ng lalaki. Lumunok siya ng sariling laway at tumuwid na upo. Bakit? Lahat naman ng lalaki naaakit sa katawan ng babae eh. Surely naaakit ka rin sa katawan ko. Don't deny it. Hindi naman titigas yung alaga mo kundi ka nag-enjoy. Kumunot ang noon ng lalaki. Dahan-dahang binaba ang tingin sa pantalon na suot. Pagkatapos hinatak ang undershirt upang takpan ang hard-on nito. Napatawa si Catherine. Even your manhood doesn't deny it. Why bother act cold in front of me, William? Inirapan siya nito. At walang pasabing pinasibad ang sasakyan palayo sa lugar. Dumaan muna sila sa isang butik. Hindi kasi pumayag ang lalaki na pupunta sila ng opisina na ganun ang suot niya. Pagparada ng sasakyan sa labas ng bureau, lumabas agad si Catherine. Suot niya ang simpleng skinny jeans at white t-shirt. Hinayaan niya nakabuhag hanggang buhok. Hindi na rin niya inalis ang suot na makeup dahil nagmamadali na siya. Pagpasok sa loob, napahinto ang mga taong naroon. Lalo na mga agents na lalaki.
May ilan namang napasipol. Pang Miss Universe talaga. Narinig niyang saad ng isang lalaking na daanan niya. Maraming nagsasabi sa kanilang ahensya na pang Miss Universe ang ganda at tangkad niya. Maging ang aura niya, pwedeng panlaban sa mga national at international pageants. Pero wala sa isip niya ang bagay na yon. Catherine! Bungad sa kanya na nakaupong team leader na si Mr. Blanco. Inabot nito ang remote at pinatay ang pinapanood na balita sa telebisyon. Isinara ang dokumentong binabasa at hinarap siya. How was your attempt of going into that club? Napasok mo ba? Ngumiti siya ng matamis at pagkatapos umupo sa sofa. Yes, sir. And I'm here to submit my report about it. Iniabot niya ang folder na naglalaman ng written report na ginawa niya kanina habang nasa biyahe. Kita niya ang gulat sa mata ng kanilang team leader sa nabasa nito. Ibinigay ko ang misyon na to sa iyo, Catherine. Pero hindi ko inaasahang ito ang gagamitin mong paraan para maisagawa ang misyon mo. Really? Magiging sex worker ka sa club na yon? This is very dangerous, Iha. Alam niya ang tungkol sa bagay na yon. Pero ito ang mabisang paraan para agad niyang mapasok ang teritoryo ng kalaban. Para makalapit siya agad kay Peter Juarez. At alam din niyang sa Phoenix Midnights lang maaaring magtagpo ang landas nilang dalawa. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong to. Don't worry, this is voluntarily, sir. This is the only way I can do to make sure makakapasok ako sa lugar ng kalaban. Humugot ng malalim na hininga si Mr. Blanco at tumingin sa kanya. Alam kong bago mo isinumiti ang papel na ito. Desidido na ang puso't isip mo na gawin ang bagay na ito, Catherine. Gusto man kitang pagbawalan pero hindi ko yun pwedeng gawin kasi alam kong titigas lalo ang ulo mo at susuway ka sa patakaran ko dito sa grupo. But I need to remind you to be safe. Kung ikaw lang mag-isa sa loob ng teritoryo ng kalaban, mahihirapan ka kapag nagkamali ka ng kilos. Tumango si Catherine sa matandang lalaki. I will handle this mission carefully, sir. Hindi ho ako mamamatay dito. Narinig niya ang halakak ng matanda. Better not. At para sa kaligtasan mo, ipapasis kita kay Agent William Saavedra. Natigilan siya sa narinig. Sa dinami-rami ng kasama natin sa grupo, talagang si William pa ipapares sa akin dito, sir? Para namang nananadya kayo. Mas lalong tumawa ang matanda. Itago mo na lahat sa akin pero pagdating sa taong nagugustuhan mo, ako ang unang nakakaalam, Iha. Para saan pang naging ninong mo ako, Catherine? Kundi ko paninindigan ang pagiging pangalawang magulang ko sa'yo. Napailing na lang siya at pagkatapos tumayo na. Akmang tatalikod na siya para maglakad palabas nang magsalita muli ang matanda. Dumalaw ka rin sa puntod ng mga magulang mo, paniguradong namimiss ka nila. Ngumiti siya ng mapait sa narinig. Sige ho, kapag hindi ho ako abala. Sagot niya nang hindi nililingon ng matanda. Paglabas niya sa opisina, natagpuan niyang nakasandal sa pader sa labas si William. Tila hinihintay siya nitong lumabas mula sa loob. Hinintay mo ako? Diretsahan niyang tanong dito. Bumuntong hininga si William at nilagay ang dalawang kamay sa bulsa na suot nitong jacket. Saka tumitig sa kanya. I've learned about your plan, Catherine. Itigil mo na yan habang maaga pa. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad niyang tinalikuran ng binata. Sunod naman itong humabol sa kanya. You're doing this mission alone. Pagkatapos, mag-undercover ka bilang sex worker. Talagang ibabalandra mo katawan mo sa mga lalaki para lang matapos ang misyon na to? Huminto siya at tinitigan ng mariin si William. Whatever I do, wala kang pakialam, William. Mission ko to. Kung anong diskarte ko, akin na yun. Hindi mo man lang naisip sarili mo? Ano na lang sasabihin ng ate at mga magulang mo kung buhay sila? Ngumisi siya na mapait. Kita ang pait sa kanyang mga mata. Right. Said it yourself kung buhay sila. Kaso patay na sila. Wala na sila masasabi. At ikaw, ano bang pakialam mo? Ikaw ba sa mga ginagawa mong misyon ni minsan ba pinakailaman kita? Sa pagkakaalala ko, hindi ko yun ginawa kahit minsan. Kaya sana wag mo rin akong pakialaman. Hinawakan nito ang braso niya ng akmang aalis siya. Paano ko mapahamak ka? Kung talagang ikamamatay ko ang misyon na yun, edi wala akong magagawa. Hindi ako takot mapahamak, lalo hindi ako takot mamatay. Kaya bitiwan mo ko. Bago pa tumama ang kamo ko sa pagbumuka mo. Mariin niyang sambit, habang matalim ang tingin sa lalaki. Hindi alam ni Catherine kung bakit ganito umasta sa kanya ito.
Naiinis siya rito dahil pakialamero. Wala rin siyang pakialam kung concern dito sa kanya. Wala naman siya mapapala doon. Binitiwan siya ni William kung kaya kinuha niya ang pagkakataon upang talikuran na ito at magmarcha palayo. Pag-uwi sa kondong tinitirhan, agad bumungad sa kanya ang makalat na sala. Sa dami ng ginagawa niya sa opisina, nakalimutan niya ng ligpitin ang mga kalat. Uuwi na lang siya ron para matulog. O minsan ay kumain. Sa babasaging lamesa, nakita niya ang mga picture frames na nakatayo. Sa isa, naroon ang larawan nilang pamilya. Sa isa naman, larawan nila ng kapatid niyang si Kyla. Lahat ng mga ito wala na. Ang mga magulang niya namatay dahil sa plane crash nung bata pa sila. Si Kyla naman, nakasama niya ito hanggang sa lumaki sila. Pero isang araw nalaman niya na lang ang balitang patay na ito. Natagpuan ang katawan ng kapatid niya sa isang dump site. Halatang binugbog at ginahasa ng paulit-ulit bago pinatay. Nang malaman yun, galit ang pumuno sa kanyang sistema. Nais niyang patayin ang bumaboy sa kapatid niya. Magmula noon, pinag-aralan niya ang kaso ng kapatid. Pailalim siyang kumilos para makilala ang taong konektado sa nangyari kay Kyla. Ilang buwan na nakakaraan, natagpuan niya ang koneksyon sa nakatatandang kapatid at kay Peter Juarez. May sikretong relasyon daw ang dalawa. Hindi niya ito alam. Wala siyang idea sa bagay na yon. Hinukay niya ang katotohanan sa pagkatao ng negosyanteng si Peter. At ikinagulat niya ang mga nalaman dito. Ito ang pinuno ng grupo ng mga human traffickers sa Pilipinas. Mga babaeng pinapadala sa ibang bansa sa ilegal na paraan. Binibenta sa mga dayuhan at pinagkakakitaan. Habang ang Phoenix Midnights na pag-aari nitong tinuturing na high-end bar sa umaga, napag-alaman niyang dirty club pala sa gabi. Nang ibigay sa kanya ang misyon, hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin yon. Alam niyang kaya niya. Kung kinakailangan niyang ilagay ang sarili sa alanganing sitwasyon para maungkat ang katotohanan sa pagkawala ni Kyla, gagawin niya. Pagkatapos maglinis ng kondo, naligo na rin siya. Pagod siyang umupo sa kama. Suot ang pantulog habang nagtutuyo ng buhok gamit ang tuwalya. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang pag-uusap nila kanina ni William. Hindi niya alam kung ba't gano'n ang naging reaksyon nito. Kung bakit inis na inis to sa kanya. Sa totoo lang, magmula nang pumasok siya sa ahensya, crush niya na ang lalaki. Kaso parang allergic ito sa mga babae. Lalo pang naging allergic sa kanya dahil sa misunderstanding na nangyari noon. Pero ang pinagtataka niya, bakit ito pa nailapit sa kanya sa mga nakalipas na araw? Ayaw niyang isipin na gusto siya nito. Malabong mangyari yon. Siguro, nais lang nitong pakialaman ang misyon niya. Humiga siya sa kama at pinilit ang sariling matulog. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang nagsimula ang trabaho niya sa club ni Peter Juarez. At kahit anong pagpipigil ni William sa kanya, wala itong nagawa dahil talagang desidido na siya. Mag-ingat ka. Huwag ka masyado lumapit sa mga lalaki, Catherine. Inirapan niya ang lalaki bago lumabas sa kotse. Ayaw niya na magpahatid pero mapilit si Mr. Blanco. At pinakiusapan siyang hayaan si William na tulungan siya. Naglakad siya patungo sa club. Medyo maaga pa kesa sa normal na time in ng mga empleyado sa gabi. Ang plano niya mag-ikot-ikot sa mismong building dahil baka may makita siyang kahit anong impormasyon laban kay Juarez. Bago pa siya pumasok, hinarang muna siya ng dalawang bouncer na kulang na lang maglaway habang pinagmamasdan ng katawan niya. Labas ang kanyang cleavage dahil sa lower neckline ng kanyang suot na damit. Ang skirt naman na suot niya, konti na lang masisilipan na siya ng underwear. Kabastos-bastos ang itsura niya ngayon. At alam niyang sa ganitong estilo niya sa misyon, mapapadali ang kanyang trabaho. Mas maraming kliyente, mas mapapalapit siya sa boss ng club. Pagpasok niya sa loob, marami ng tao. Tila nagulat pa ang kalalakihan doon dahil sa bagong muka sa loob ng club. May mga lumapit agad sa kanya at nag-abot ng cards. Napatangu-tango siya na makilala ang ilang kilalang personalidad. Mukhang totoo ang sabi-sabi. Kahit mga artista at politikong may pamilya na tumatambay rito para aliwin ang sarili. Hi, you seem new here?
Baritonong boses ng lalaking kumuha ng atensyon niya. Bumaling siya rito at nakita ang matangkad na lalaking halos lamunin ang distansya sa pagitan nila. Napairap siya ng simple na makitang ang mga mata nito'y nakatitig sa kanyang dibdib. May bayad yan hindi libre ang pagtingin. Aniya sa pilyang tono. Ngumisi ang lalaki at hinawakan siya sa bewang. Pero mabilis siyang kumilos. Simple, hindi nakakatawag ng atensyon siyang umigkas palayo dito at ngumiti ng matamis. If you wish to talk to me and touch me, there's a proper procedure for that. Kailangan niyong sundin. Hindi porket kaya mong bayaran ako, hahawakan mo na ako ng walang pahintulot ko o ng manager ng bar na ito. Kalmado niyang sambit. Hard to get bago yan dito. Just so you know, lahat ng babae rito nagtatrabaho at nagbebenta ng sarili. They give themselves to me for free. Bago pa man sila magtrabaho ng aktwal para sa iba. Tumaas ang kilay ni Catherine. Then maybe you should know now na hindi ako katulad nila. Sa ganda kong to, ibibigay ko ng libre ang sarili ko sa isang. Huminto siya at pinasadahan ang tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa. Sa isang average guy na katulad mo. No thanks. Mas marami pang deserving na makakuha ng pagkababae ko kesa sayo. Namula ang mukha ng lalaki sa harap niya. Kitang-kita niya ang pagbabago ng itsura nito. Halatang tinamaan ito sa ego dahil sa sinabi niya. How could you say that to me? You're just being hard to get. Kinukuha mo ba ang atensyon ko sa pagganyan-ganyan mo? Hinawi niya ang mahabang buhok patungo sa likod. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, go ahead. Aalis na ako. Bago pa siya makatalikod, hinawakan ng lalaki ang braso niya. Di mo ba ako kilala? Ngumisi ng palihim si Catherine. Siyempre kilala niya ang lalaking to. Sino ba namang hindi nakakakilala sa kapatid ni Peter na si Cairo Juarez? Kilalang kilala niya ito. Ilang beses na ba itong nakulong dahil sa hindi mabilang kaso ng rape? Isang lalaking to sa pinaghandaan niya. Kapag pumasok siya rito, ramdam niyang tatargetin siya ng binata. Mahilig ito sa mga babaeng sexy. Wala itong patawad. Kaya hindi pa man siya nakakapasok sa club, may nakahanda na siyang patibong para dito. Do I have to know you? Sorry, hindi ko naman alam na requirement sa pagpasok sa trabaho na kilalanin ka. Mas lalong tumalim ang tingin nito sa kanya. Ako lang ang kapatid ng boss mo. I am a fucking Juarez. So better be nice to me. Hindi yung kung umakto ka para kang spoiled brat, bayarang babae ka lang naman. Baka nakakalimutan mo. Andito ka para magpaligaya ng lalaki. Babayaran ka. Kapalit ng katawan mo. At ng performance mo sa kama. Don't act like a fucking saint. Sa itsura nito ngayon, parang gusto na nitong manakal. Dahil maski pa nga nito nagngangalit na. At yun ang gustong makita ni Catherine. She wants to provoke him hanggang sa lumabas ang demonyo nitong pag-uugali. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis dito. Tama ka, kapatid ka ng boss ko. Pero hindi ikaw ang boss ko. Now, may sasabihin ka pa ba? Nang akmang hahablutin nito ang braso niya, agad siyang umatras. Dahil sa panggigigil nito, muntik pa itong ma-out of balance. Dahil wala itong nahawakang poste. Ginagalit po talaga akong babae ka. Bahagyang tumaas ang boses nito kaya nginisihan niya ito. Di ko sinabing magalit ka. Choice mo yan. Iniwan niya itong halos manginig sa galit. Nang makarating siya sa silid kung saan naroon ang mga babaeng nagtatrabaho rin sa club, agad siyang nilapitan ng isang babae na medyo curly ang buhok. Okay ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Nagtataka siyang bumaling dito. Oo naman, bakit? Nag-aalangan ng babae na magsalita. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Napansin kong nagkausap kayo ni Sir Cairo. Mula sa malayo nakita ko nagkasagutan kayo. Alam mo girl, payo lang Kung gusto mo magtagal sa trabahong to, huwag ka na lalapit sa lalaking yon. Mainam sana kung pagbigyan mo na lang siya sa gusto niya para hindi na lumala pa yung sitwasyon. Dahil sa nangyari, malamang pag-iinitan ka nun Napagtanto ni Catherine na tama ang babae. Pero nangyari na ang alitan sa pagitan nila ni Cairo. Wala na siyang magagawa. Nakuha niya ang atensyon nito, malamang pag-iinitan siya. Hindi magtatagal gagawa ito ng paraan upang maangkin siya ng lalaki sa iligal na paraan. Pero,
Hindi isang normal na babae si Catherine. Bago siya nakarating sa kanyang posisyon bilang NBA agent, marami siyang pinagdaanan. Bihira ang babaeng nakakapasok sa ahensya at isa siya sa mga naghirap para makuha ang posisyong meron siya ngayon. Iginapang niya ang pag-aaral at training para marating ang kinatatayuan niya. Ayos lang ako. Di mo kailangan mag-alala para sa akin. Lumunok ang babae. Kung titignan nito para bang may traumatic experience ito mula kay Cairo. Kung nandito ka para magtrabaho, focus ka na lang sa trabaho. Lumayo ka na sa gulo. Mas makakatulong yun sa'yo kung gusto mo maging ligtas. Kumunot ang noon niya at di napigilang magtanong. Ano ibig mo sabihin na maging ligtas? Bakit? Kung hindi ba ako sumunod sa utos ng boss o ng kahit sino? Malalagay ba ang buhay ko sa kapahamakan? Kunwaring tanong niya. Nais niyang malaman ang sitwasyon sa lugar na ito. Kailangan niyang magpanggap na walang alam para makuha ang loob ng ibang kasama sa trabaho. Basta mag-iingat ka. Tumalikod ang babae sa kanya. Hindi man lang niya nagawang tanungin ang pangalan nito. Tumayo siya ng tuwid nang maramdaman ng presensyang papalapit. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Nang humarap siya, isang matamis na ngiti ang binigay niya kay Mama Susan. Hi dear, narinig ko ang nangyari. Nagkaroon daw ng tensyon sa pagitan niyo ni Sir Cairo. Malumanay na sambit ng manager na bading, ngunit kita niya ang talim sa mga mata nito. Pasensya na po Mama Susan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko po alam na kapatid siya na may-ari ng club na ito. Pasensya na po ulit. Kunwaring paghingi niya ng pasensya. Ayaw niyang lumaki ang gulo sa unang araw niya sa trabaho. Dapat magtagal siya sa club na ito para makakalap siya ng mas maraming impormasyon. Sa kabilang banda, galit na napahampas ng manibela si William habang pinagmamastan ang naglalakad palayo na si Catherine. Bukod sa hindi niya maatim na hindi siya nito pinapansin, mas uminit ang ulo niya na makita ang suot ng dalaga. Nung bagong pasok ito sa ahensya, kilala niya ito bilang isang conservative na babae. Hindi niya ito nakikita nagsusuot na maikling damit, kahit wash day nila sa opisina. Ngunit dahil sa misyong isinasagawa nito ngayon, tila nag-iba ang babae. Ang kilos at pananamit ay nagbago. Alam ni William, para yun sa ginagawa nitong trabaho. Pero naiinis siya kapag naiisip na nakikita ng ibang lalaki ang ganong itsura ni Catherine. Bad trip ka yata. Oh, baka naman kumain ka ng sinigang. Ang asim na itsura mo eh. Kumunot ang kanyang noon nang marinig ang sinabi ng kasamahan sa trabaho na si Mirko. Nagkita sila sa isang cafe. May sinusubaybayan din itong target at sa totoo lang wala sa plano niyang guluhin o abalahin si Mirko pero hindi lang talaga maalis sa isip niyang sagutan sa pagitan nila ni Catherine. Pwede ba, wag mo na ako asarin? Dinadagdagan mo pa yung inis ko eh. Tumawa ito sa kanya. Dude, ano naman kinainisan mo? Hindi naman si Catherine to, no? Kasi naririnig ko sa ibang agents na nagkaroon daw kayo ng pagtatalo nung kailan. Hindi siya sumagot. Pinanatili niya ang pagkakakunot ng kanyang noo at tumingin sa labas ng shop. So, totoo nga. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Kat? Hindi ba? Dati hindi mo nga siya pinapansin. Ano nangyari at biglang nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan yung dalawa? She's such a headache, a pain in the ass. Humalakhak na mapang-asar ang kaibigan niya. Sinamaan niya ito ng tingin. A pain in the ass? Baka kasi hindi sumusunod sa'yo. Yun ang sabihin mo. But bro, remember, Catherine is a rare breed of women. May sariling desisyon ang babaeng yun. And once she sets her mind onto something, fix na yun. Isa pa mission niya yun. Ngumisinang mapait si William. Still, kinausap ako ni Mr. Blanco to assist her. And that woman doesn't even acknowledge me as her partner. Dude, di ka partner. Lookout ka lang. That's the same thing. Iritabling baling niya dito. Napataas ng kamay si Mirko at natatawang umiling. Teka. By any chance, interesado ka ba sa kanya? Kaya ba naiinis ka kasi hindi mo gusto yung approach na ginagawa niya sa trabaho? Baka naman, gusto mo lang siyang i-gatekeep. Nalaman ko nagtatrabaho siyang undercover sex worker sa club. Aminin mo nga, dude. Nagsiselos ka ba or worse, naiinggit? Gustong itanggi ni William ang katotohanan yon, pero para siyang pipi na hindi makapagsalita.
Kung tatanggi siya, hindi lang si Mirko ang lolokohin niya, kundi pati mismo ang sarili niya. Manghang tumingin sa kanya ang kaibigan at tinapik ang kanyang balikat. Naku, Dod, mahirap yan. Sa dinami-rami ng babaeng magugustuhan mo, isang alpha female pa. Kapag kayo nagkatuluyan, under ka dyan. Tumibok ang puso ni William habang iniisip ang posibilidad na yon. Kung magiging under siya sa relasyon nila ni Catherine, walang kaso sa kanya. Handa siyang magpakaalipin para lang mapagsilbihan ng dalaga. Pero kahit ata sa panaginip, malabong mangyaring magustuhan siya dito pabalik. Umiling siya at muling sumulyap sa labas ng cafe. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Nababaliw siya sa sitwasyon nilang dalawa ngayon. Kahit anong saway niya rito, hindi ito marunong makinig. But consider her side. Malamang may malalim na dahilan yan kung ba't ganun siya mag-effort sa case na yun. Alam naman nating lahat na naging kasintahan ng older sister niya yung owner ng Phoenix Midnights, diba? There might be something more. Basta para sa kanya, gagawin niya yung tama. At siguro hindi lang ito isang simpleng case to solve. Napaisip si William na tama ang sinabi ni Mirko. Sa ganitong pagkakataon dapat naging mas malawak pa ang pangunawa niya sa babae. Mabilis na dumaan ang oras. Nakangiti si Catherine sa isang may edad na lalaki na ngayon nakahawak sa kanyang kamay. Nasa loob sila ng kwarto. Go ahead. Mauna ka na sa kama. Malambing na aniya rito. Napakaswerte ko talaga. Sa dami ng lalaking gusto makasama kapag katapos ng dance number mo sa stage, ako pa talaga yung nauna. Kagat-labing saad ng matanda sa kanya. Umiti siya rito habang sinasara ang pinto. Pinagmasdan niya singkit na mata ng lalaking yon. Kung tama ang kanyang tansya, sa edad nito nasa early 40s. Pamilyadong tao si Mr. Chen. Ang mga anak ay nag-aaral sa pribadong eskwelahan. Ang asawa ay isang negosyante at pinamamahalaan ng chains of boutique na karaniwang client ay mga celebrities. Maganda ang asawa ng negosyanteng si Mr. Chen. Kaya laking pagtataka ni Catherine kung ba't dumadayo pa ang lalaki dito para maghanap ng aliw. Siyempre naman, Mr. Chen, preference ko rin yung katulad mo. Mukha ka kasing mabait. Ayoko ng masyadong rough guys. Baka saktan lang nila ako pagdating sa kama. Ani Catherine habang naglalakad palapit sa vanity table. Humarap siya sa salamin at sinuklay ang kanyang buhok. Mula sa gilid nakita niya ang baso ng tubig. I'm a good man, Iha. As you know, marami akong taong tinutulungan. I have so many employees to look out for, and they look up to me a lot. Nakagat ni Catherine ang kanyang labi at pinipigilan ng sariling hindi matawa sa sinabi ng matanda sa kanya. Siyempre nagbubuhat ito ng sariling bangko para maitaas ang ego. Pasimple niyang inabot ang baso ng tubig. Bago marahang kinuha ang pakete ng pampatulog, na pasimpleng nakatago sa foam ng kanyang suot na bra. Habang dumadaldal ang matanda, nilagay niya sa tubig at hinalo gamit ang daliri. Nang lingunin niya si Mr. Chen, nakatalikod dito at nagtatanggal ng suot na damit. Palagi ba kayo nandito, Mr. Chen? Yes, regular ako dito. Nagkunwaring malungkot si Catherine. Agad naman yun napansin ng matandang lalaki. Ibig sabihin hindi ako ang first mo sa ganito. Aniya sa malambing na boses at medyo nagpapaawa. Mahinang natawa ang lalaki. Lumapit ito at ginagap ang kanyang kamay. Yes? But I didn't feel anything with them. Pero sa'yo, unang kita ko palang, na-attract agad ako. Hinaplos nito ang kanyang pisngi gamit ang likod ng palad. Why? Do you want to work for me as my exclusive sex worker? Napatingala siya sa matanda at binigyan ng nagmamakaawang tingin. Kaya mo bang gawin yun? Sandaling nag-isip ang matanda bago sumagot. I can definitely do that. Kakausapin ko si Peter patungkol sa arrangement. Ikaw mukhang na love at first sight ka sa akin Gustong maduwal ni Catherine sa sinabi ng matanda pero pinanatili niya ang kanyang composure at ngumiti siyang muli rito. Ayoko kasi na may ibang hahawak sa akin. Gusto ko ikaw lang. Kaya sana matupad yung sinabi mo Aasahan ko yan. Ganun mo siguro ka-close yung owner ng club na to, no? Tumawa si Mr. Chen. Ninong ako ni Peter.
Kung kaya madali lang sa akin na humingi ng pabor sa batang yan. Hinawakan siya nito sa balikat. Paunti-unting bumaba ang kamay nito sa kanyang bewang. Pasimple niyang nilayo ang kamay nito sa kanya. Agad siyang lumapit sa vanity table, kinuha ang baso ng tubig at inabot sa matanda. Inom ka muna. Mahaba-haba ang 3 oras. Baka ma-dehydrate ka. Inabot ng matanda ang baso at inisang inom yun. Napangiti si Catherine na ilang sandali lang, agad nakaramdam ng hilo si Mr. Chen. Ano ba yan, Mr. Chen? Di pa nga tayo nagsisimula, inaantok ka na agad. I am sorry. Naparami yata ang inom ko na alak. Saad ng matanda habang sapo ang ulo. Inalalayan niya ito sa kama. Inihiga ng maayos. At segundo lang ang lumipas sa katulog na ito. Kumalabog ang puso ni Catherine. Agad niyang hinablot ng oversized t-shirt sa drawer at sinuot yon. Dali-dali niyang kinapa ang cellphone na matanda sa bulsa ng pantalon nitong hindi pa nahuhubad. Gamit ang daliri nito, nabuksan niya ang phone. Kabado niyang kinalikot ang cellphone ni Mr. Chen. At di niya inakalang maraming alam ang matandang yon sa mga kagaguhang ginagawa ni Peter Juarez at ng kapatid nitong si Cairo. Agad niyang kinuha ang maliit na OTG drive sa maliit na bulsa ng kanyang suot na skirt. Isinalpak doon na SD card at itinransfer ang data na nakuha sa phone ng matanda. May mga files pa at importanteng PDF siyang nakita sa file manager ng phone nito. Ngunit ang hindi niya inasahan, nang mabuksan niya ang isang video file doon, napatakip siya ng bibig habang pinapanood ang video, kung saan walang awang sinasaktan ng paulit-ulit ang kanyang ating si Kyla. Tulungan niyo ako! Pag-iyak nito sa pagitan ng bawat hagupit ng latigo. Yan, ganyan nga Peter. Dapat sa mga tulad yan pinapatay eh. Wala ka na makukuha ang pakinabang sa babaeng yan, laspag na yan, traidor pa. Boses yun ni Mr. Chen sa likod ng kamera. Nanginginig sa galit si Catherine. Bumaling siya sa matanda. Gusto niya itong saktan at barilin sa mga oras na yun pero pinilit niya ang sarili na magtimpi. Hindi siya pwedeng gumawa ng bagay na magpapahamak sa kanya. Pumikit siya ng mariin. Inisip ang magagandang alaala nila ng kanyang kapatid. Ang kawawa niyang kapatid na sinaktan at ginahasa bago pinatay. Kung tutuusin, sapat na ang ebidensyang ito para ipakulong si Peter Juarez. Nakunan sa video ang mukha nito. Hindi nito pwedeng itanggi ang ginawa. Ngunit posibleng makapag-bail out ito. Alam niya ang galawan ng mga mayayaman. Gagamitin nito ang pera para mabayaran ng hustisya at nang maibaon sa limot ang lahat. Pero hindi niya hahayaang mangyari yon. Lahat ng impormasyon maging tungkol sa trafficking na ginagawa nito, kinuha niya ang kopya. Nang matapos, sinigurado niyang walang hidden camera na posibleng kumukuha sa footage sa kwartong yon. Nang maklear lahat ng sulok, pasimple siyang tumabi sa kama. Kahit nakakasuka para sa kanya. Lumapit siya sa tabi ni Mr. Chen. Makalipas ang nakatakdang oras, siya mismo ang umakay sa matanda palabas. Dinala niya ito sa parking lot. Sa buong oras na yon, nagawa niyang pagmukaing gising si Mr. Chen. Umarte siyang kausap ang matanda habang hinahatid dito ng kotse na sa ganon. Kahit pa makuna ng CCTV ang pangyayari, may maidadahilan siya. Ipinosisyon niya na maayos ang matanda sa passenger seat ng sasakyan. Ilang sandali pa bumalik siya sa loob ng club. Nakasalubong niya ang manager na si Mama Susan. Umayos siya sa paglalakad at hindi nagpahalata na tensyonado siya. Binaba niya ang sleeve ng t-shirt para magmukhang katatapos lang na makipagtalik sa kliyente. Kumusta ang unang kliyente mo, dear? Nakangiting tanong ni Mama Susan sa kanya. Ayos naman po. Masyado mabait si Mr. Chen. Hindi po ako nahirapan kahit first time ko. Mabuti naman. Kaya pala malaki ang binayad kumpara sa mga nauna niyang nirentahang babae dito. Mukhang ikaw ang best taste niya. Paniguradong gagawin ka no regular. Pagbutihin mo na sa ganon maging exclusive ka sa kanya. Kumindat pa ito bago siya tinapik sa balikat. Mama Susan, pwede na po ba ako umuwi? Tumingin ito sa relong pambisig. Nakita nitong hating gabi na halos, kaya agad itong tumango. Lalo ng araw mo at malaki ang kita mo kay Mr. Chen. Sa tingin ko pwede ka nang umuwi, pero bukas hindi na ito pwede.
Pagbibigyan lamang kita dahil malaking pera ang pinasok mo sa account ko ngayon. Tipid siyang napangiti ng pumayag ito. Agad siyang nag-asikaso ng gamit. Mula sa kanyang handbag, kinuha niya roon ang signal jammer nang sa ganun huminto ang paggana ng CCTV sa loob ng 5 minuto habang ginagawa niya ang plano. Nasa kanya ang susi ng sasakyan ni Mr. Chen. Ang mga lalaking tulad nito walang puwang sa mundo. Kahit kailan hinding-hindi makukontento ang katulad ni Mr. Chen. Kaya nararapat lang na mawala na ito sa mundo. Siya ang nagmaneho ng kotse ng matanda. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar. Pagdating doon, unti-unti itong nagkamalay. Nasaan tayo, iha? Napalingon si Catherine habang hinahalo ang hawak na straw sa isang packed juice. Hello, Mr. Chen. Iha, nasaan tayo? Nahihilo pa nitong tanong muli. Nanlalabo pa ang paningin ni Mr. Chen dahil kagigising lamang nito. Mr. Chen, mabuti at gising na kayo. Heto inihanda ko para sa inyo. Alam kong pagod na pagod kayo sa ginawa natin kanina. Hinaplos pa ni Catherine ang pisngi ng matanda. Sa kamarahang inabot ang juice. Tila lasing na inabot nito yon at wala sa sariling ininom. Napangiti si Catherine sa ginawa ng matanda. Ilang sandali pa, napahawak ito sa lalamunan. Mr. Chen, itatanong ko lang. Anong pakiramdam na nakita mo yung kapatid ko na binubugbog ni Peter Juarez? Masaya ka bang nakikitang nasasaktan ng ibang tao? Nahahay ka ba? Masarap ba sa pakiramdam ang ginawa niyo? Anong ginawa? Hindi na tuloy nakapagsalita ang matanda. Nang maramdaman nito ang kung anong lasong pumupuno at unti-unting pumapatay sa sistema nito. Kapatid ko si Kyla. Ang babaeng walang awa niyong pinatay. Kasama mo magkapatid na Juarez nung ginawa niyo yung krimen na yun, di ba? Huwag kang mag-alala, Mr. Chen. Balang araw, magkikita-kita rin kayong lahat sa impyerno. Lumabas siya ng passenger seat. Inalis niya lahat ng posibleng bagay na magtukoy sa kanya na may kinalaman sa nangyari kay Mr. Chen. Nasa isang lumang tulay sila malayo sa mga kabahayan, kaya sigurado siyang walang makakakita sa kanya. Pag-ikot at pagbukas niya ng pinto ng driver's seat, napangiti siya na makitang wala ng buhay ang matanda. In-start niya ang kotse. Inilagay ang paa ng kawawang matanda sa accelerator at pagkatapos, ilang sandali lang, tumilapon ang sasakyan sa mabahong tubig ng ilog na nagsilbing tapunan ng mga basura. Samantala, napatayo sa kanyang kinauupuan si William nang makatanggap ng mensahe mula kay Catherine. Nagpapasundo ito. Ipinagtaka niya nang makita ang lokasyon na shinare nito. Nasa isang liblib na lugar ang dalaga, kaya hindi niya maiwasang magtaka. Nakakunot ang kanyang noo nang maaninag ang itsura nito. Nakasuot ng t-shirt na puti. Maluwag ito sa babae, umaabot hanggang binti nito ang haba. Kung titignan sa malayo, parang wala itong suot na shorts. Mas binilisan niya ang pagmamaneho. Kinabahan siya dahil baka kung ano nangyari dito. Pagkahinto ng sasakyan, bumaba siya at nilapitan ng dalaga. Nagtaka siya na makitang tila bored ito at hawak ang phone na kasalukuyan nagtitipa. Ano nangyari sa'yo? Nag-angat ito ng tingin at tamad nang umiti sa kanya. Concerned much? Anito at pagkatapos baliwalang nagtungo sa passenger seat at sumakay. Ano nangyari sa'yo? Pag-uulit niya na makapasok muli ng sasakyan. Humugot ito ng malalim na hininga at bahagyang tinuro ang ilalim ng tulay. Nakikita mo yung mabahong tubig na yan? Nandiyan ang patay na katawan ng isa sa mga lalaking nagpahirap sa kapatid ko. May pinatay ka, Catherine? Diretsahang tanong niya dito. Pasimpleng tumango ang babae. Bahagyang ng laki ang kanyang mga mata. Hindi nga inaasahan ang bagay na ito. Mga baboy sila, mga hayop. Kung akala nila, makakaligtas sila habang buhay dahil meron silang pera. Hindi nila alam na kayang-kaya ko silang patayin lahat. Catherine, hindi mo dapat ginawa yon. Puno ng pag-aalalang saad niya, habang ang buong atensyon ay nakatutok sa dalaga. Bumaling ito sa kanya gamit ang matalim na tingin. Ba't di ko pwedeng gawin? Kung sila, nagagawa nilang pumatay ng tao,
Kung nagagawa nilang paglaruan at ibenta ang mga babae, ba't ako hindi pwede? May karapatan naman ako, William. Kinuha nila sa akin yung nag-iisang pamilya ko. Kinuha nila sa akin ang kapatid ko. Pinatay nila si Ate Kayla. At hindi ko hahayaan na maging masaya sila habang buhay. Akala nila matatakasan nila yung ginawa nila. Kundi sila kayang pagbayarin ng batas dahil sa palpak na justice system ng bansang to. Ako ang magpaparusa sa kanila. Mabilis na hinawakan ni William ang magkabilang pisngi ni Catherine. Shh, Catherine. Tumingin ka sa akin. Hey. Look at me. Listen to me. We are working sa isang pinakamalaking ahensya sa bansa. We are fucking NBI agents. Kapag nakuha natin sapat na ebidensya na kailangan, ididiin natin sila sa korte. Hindi mo na kailangan dungisan ng kamay mo para lang makaganti sa mga demonyong yun. Catherine, I've known you as someone who is disciplined and a law-abiding citizen. Cannot continue doing this. Tama na. Ito na ang huli at unang beses mong gagawin ang bagay na ito. Ano ba pakialam mo? Ba't alam mo ba yung nararamdaman ko, ha? Tanong nito kasabay ng pagbagsak ng luha sa mga mata. Tila may humaplos sa puso ni William nang makita ang namumulang mata ng dalaga. Lumapit siya dito at marahan nitong niyakap. Catherine, may pakialam ako. Tama ka, wala akong alam sa nararamdaman mo. Pero may pakialam ako at alam ko nasasaktan ka ngayon. Alam ko hindi madali ang pinagdadaanan mo pero nandito ako. Narinig niya ang pagsinghot nito sa kanyang dibdib. Bakit ka ba biglang lumapit sa akin? Ba't bigla ka naging mabait sa akin? Di ba wala ka naman pakialam sa akin? Ba't ka ganito? Pinapaasa mo ako porket alam mong crush kita? Alam ko sinabi sa'yo ni Mr. Blanco na tulungan ako. Pero hindi mo naman talaga kailangan gawin yun eh. Ayoko napipilitan kang gawin ng isang bagay dahil inutos lang sa'yo. Napakapit si William sa magkabilang balikat ng dalaga at iniharap niya ito dito. Hindi niya maalis ang ngiti sa labi dahil sa narinig. Napakunot ang noon ni Catherine habang pinagmamasdan siya. Crush mo ko? Nakangiting tanong ni William sa kanya. Umirap naman si Catherine. Sa dami ng sinabi ko, yun lang talaga itatanong mo sa akin. So crush mo nga ako? Dati yon. Anang dalaga at umiwas ng tingin dito. Still, naging crush mo ko. Ba't parang masaya ka pa? Natutuwa ka na yung nagkakakrush sa'yo, mamamatay tao? Naging seryoso ang mukha ni William. Muli niyang hinawakan ang pisngi ng dalaga at pinaharap ito sa kanya. What you did is wrong. Hindi tama. Pero may ginawa rin silang mali sa'yo. Kung ano man ang mangyari epekto ng ginawa mo, dapat alam mo nandito ako para suportahan ka. Nasa likod mo lang ako hanggang matapos ang misyon. Napasinghot si Catherine at tumingin sa lalaki. Hindi mo ako ipapakulong? Umiling si William at mata sa matang tiningnan siya. How can I let you go in jail? How can I let the woman I like become a prisoner? Napakurap-kurap si Catherine nang marinig ang sinabi ng binata. Pakiulit nga yung sinabi mo? I said I like you. I like you, Catherine, even before. Wala lang akong lakas na loob sabihin sa'yo dahil hindi kita maabot. Napatawa ng mahina ang dalaga. Hindi ba parang baliktad? Ikaw yung mahirap abutin, William. Naalala mo, nag-away pa tayo dati dahil sa palpak na misyon na kagagawan ko? Magmula nun, alam ko sa sarili kong kahit kailan di kita maaabot. Gwapo ka, matalino, magaling sa misyon, never ka pang pumalpak. Anong karapatan ko magkagusto sa isang lalaking gaya mo? When all I do is to be stubborn and pain in the ass in our agency. Maswerte na ako na bigyan sa akin ng misyon na to. Kaya hindi ko to sasayangin. You don't know how much those words mean to me, Catherine. Thank you for the compliment. Ngayon, it is very clear to me that we have a mutual understanding. And after this case, gagawin ko ang lahat para maligawan ka ng tama. Sabay silang napangiti habang nakatitig sa isa't isa. Hindi inaasahan ni Catherine na magiging ganito ang takbo ng buhay niya. Akala niya sa misyong ito wala siyang kakampi. At mukhang hindi lang kakampi ang natagpuan niya, kundi nakahanap din siya ng taong makakaintindi sa kanyang nararamdaman. Ilang araw ang lumipas, pagpasok ni Catherine sa club, hindi na siya nagulat na makitang nagkakagulo na ang lahat. Naabutan niyang sumisigaw si Cairo Juarez sa harap ng hilera ng mga mamahaling alak.
Nagbabasag ito ng mga bote sa harap ng isang lalaki. Nang maglakad palapit si Catherine, hindi nawala ang ngisi sa kanyang labi nang sa wakas, makita niya sa malapitan ng bulto ng katawan ni Peter Juarez. Inaasahan niyang isang araw magtatagpo rin ang landas nila. Ngunit hindi niya inakalang ganito kaaga yun mangyayari. The fuck is happening with their business? Sigaw ni Cairo sa kapatid. Napalingon sa gilid si Catherine at nakita niya ang mga tauhan na halos magtago na sa ilalim ng mesa. Ang iba nagtatago sa gilid ng pader. Sa likod naman ni Peter Juarez naroon si Mama Susan. Stressed ang mukha ng binabaing manager dahil sa paninigaw ni Cairo. Natagpuan ang katawan ni Mr. Chen sa isang bakanting ilog. Patay na siya, Cairo. Wala na tayong magagawa ron. Yes, malaking bagay sa atin si Mr. Chen. But we have to move past this. Kasi maraming kliyente at investor na naghihintay sa galaw natin. Dinig ni Catherine na saad ni Peter. Alam mo naman, na si Mr. Chen ang pangunahing tauhang magaling sa bagay nito, kuya. Pilay na tayo. Wala na siya, ibig sabihin babagsak ang ilang negosyo natin dahil tayong dalawa na lang mag-aasikaso nun. Nagtagis ang bagang ni Peter. Sa lakas ng sigaw ng kapatid, lumapit ito at mabilis sinablot ang kwelyo na suot ng damit ni Cairo. I can clearly hear, Cairo. Malinaw ang pandinig ko. Di mo kailangan sumigaw. Do you think? Ginusto kong mangyari yun kay Ninong? We are investigating. Maghintay ka! Malalaman ko rin kung sino may gawanin sa kanya. And once I found out who did dirty to Ninong, sisiguraduhin kong pahihirapan ko siya. Mata niya lang ang walang latay sa oras na patagpuan ko siya. Kitang-kita ni Catherine ang galit sa mga mata ni Peter. Hindi niya maiwasang maaliw sa reaksyon nito. Sa mga events na dinaluhan niya, kung saan niya nakita noon ang lalaki, kalmado ito at tila hindi makabasag pinggan kung makitungo at makihalubilo sa iba. Pero tama siya ng hinala. Nasa loob ang kulo nito. Di ba, ang kasama niya ng gabing nangyari yon, yung bagong sex worker ng club? Yung babaeng tinatawag yung Kat? Nasaan na ba yung babaeng yun? Gigil pa rin ang boses ni Cairo, pero bahagyang kumalma ito sa ginawa ng nakatatandang kapatid. Si Kat? Anong kinalaman niya dito? Kabadong tanong ni Mama Susan. Lumingon ito sa paligid. At nang makita siya nito, nakita niya ang pag-aalala dito. Nang marinig ni Catherine ang pangalan niya, walang gana siya naglakad patungo sa dalawang magkapatid. Narinig niya ang pagsinghapan ng mga katrabaho sa isang sulok. May sumisenyas pa sa kanya na huwag tumuloy o hindi kaya'y umatras. Kalmado siyang naglakad at ngumiti kay Peter. Hello, narinig ko yung pangalan ko. Ano pong problema? Nang makita siya ni Cairo, agad itong lumapit sa kanya at hinablot ang kanyang braso. Masakit, mahigpit. Kulang na lang bumaon ang kuko nito sa balat niya. Pero hindi siya nagreklamo. Ang kanyang atensyon ay nakay Peter lang. Pinagmamasdan niya bawat galaw ng mukha nito, bawat pagbabago ng ekspresyon ng lalaki. I'm telling you, Kuya Peter, may alam ang babaeng ito sa nangyari kay Mr. Chen. Malakas ang kutob kong espiya to. Magmula nang dumating ito dito, nagkandaletse-letse na ang lahat. Di mo ba napapansin? Lahat ng mga lalaki na kasama nito sa kwarto, hindi na bumabalik sa club natin. Nawawala na tayo ng regular customer. Tumaas ang kilay ni Catherine. Hindi niya inaasahan na malakas ang pang-amoy ng lalaking to. Pwede ba bitiwan mo ko? Maangas itong umiti sa kanya. Kung ayaw ko ha? At isa pa, boss mo rin naman ako dito ha? Ba't makapag ako kausap ang bastos-bastos na ugali mo? Wala kang galang sa akin. Namumula ang mata nito. Pinandidilatan siya ng binata para lang matakot siya dito pero imbis na manginig, sa takot na dapat maramdaman, mahinang pagtawa ang ginawa niya. At doon, nagtataka siya nitong binitawan. Do you think matatakot ako sa ginagawa mo? Alam mo, sa totoo lang, Sir Cairo, hindi ko alam kung ba't ang init ang dugo mo sa akin. Dahil ba hindi kita pinagbigyan noong unang beses mong lumapit sa akin? At ba't mo naman isisisi sa akin na hindi bumalik yung mga customers niyo rito? Ang totoo nga, sarap na sarap sila sa akin eh. Ang sabihin mo, inggit ka lang. Kasi lahat sila na ikama ako habang ikaw umaasa ka pa rin hanggang ngayon, papatulan kita. Pero sorry ka na lang. Kahit ikamatay ko, hindi kita pagbibigyan. Ang ibang sinabi niya walang katotohanan. Lahat ng yun kasinungalingan. Lahat na naging customer niya pinapatulog niya upang hanapan ng impormasyon o koneksyon kay Peter Juarez.
pero wala na siyang iba pang nakuha. Mukhang tinamaan lang siya ng swerte sa unang kliyente niyang si Mr. Chen. Bawiin mo yung sinabi mo. Utos ng hambog na si Cairo. Tinaas nito ang braso. Akmang bibigyan siya ng malakas na sampal pero natigil ito ng harangin ni Peter ang kamay ng kapatid. Sandali. You look familiar. Familiar ka sa akin. Sa itsura ni Peter ngayon, tila nakakita ito ng multo. Kita niya ang gulat at kabas sa mukha nito. What do you mean I look familiar? May kamukha ka. May kapatid ka bang babae? Tumaas ang kilay niya sa tanong nito. At kung meron, ano namang kinalaman niya sa akin? Tanong niya sa lalaki. Napatuwid ito ng tayo at umiwas ng tingin sa kanya. Wala. Bumalik ka na sa posisyon mo. Maya-maya magdadatingan na yung mga customers. Sabi nito pero hindi maalis sa kanya ang tingin na tila binabasa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sa totoo lang, kinakabahan din si Catherine. Sa tanong nito mukhang may hinala na si Peter Juarez na kapatid niya si Kyla. Maaga niyang tinapos ang trabaho sa gabing yon. Pagka-time out niya, mabilis niyang tinext si William na sunduin siya nito. Habang naglalakad sa madilim na kalye, kabado siyang lumingon-lingon sa paligid dahil pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Ilang minuto siya naghintay sa reply ni William pero wala. Sinubukan niya itong tawagan pero mukhang nakapatay ang phone nito at di niya makontak. Mas binilisan niya ang paglalakad hanggang sa marinig niya ang yabag sa kanyang likuran. Mabilis niyang kinuha ang maliit na kutsilyo sa bulsa ng suot niyang jacket at inihanda ang sarili sa kung anong kapahamakang darating. Ilang sandali lang naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Nang lingunin niya yon, nakaramdam siya ng kilabot nang makita ang mukha ng isang lalaking tila handa siyang atakihin anumang sandali. Hinawakan niya ang kamay nito at mabilis inikot kasabay ng paghampas dito sa kalsada. Napaaray ang lalaki dahil unang bumagsak ang likod nito. Tarantado kang babae ka? Sigaw nito. Habang nahihirapan itong tumayo, kinuha niya ang pagkakataong yun para tumakbo ng mabilis. Sa hindi kalayuan sa bandang likuran niya, may mga lalaki nagsisimulang habulin siya. Madilim ang daang kanyang tinatahak. Sa bilis ng kanyang pagtakbo, mabilis niyang narating ang mataong lugar. Sa bawat sulyap, nakikita niyang palayo ng palayo ang distansya ng mga ito sa kanya. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Kinuha niya ito at nangunot ang noo nang makitang unregistered number ang tumatawag sa kanya. Nagtaka siya dahil walang ibang nakakaalam ng personal number niya maliban sa kanyang katrabaho. Ngunit dahil sa kuryosidad, sinagot niya pa rin to. Hello? Kala mo maluloko mo ako? Nang marinig niya ang boses na yon, bumalot sa kanyang sistema ang kilabot. Kilala niya kung sino yon. Walang iba kundi si Peter Juarez. Hindi kita kalala. Umalakak ito sa kabilang linya. Lokohin mo na lahat. Pero hindi mo ako mauuto, Catherine Ledesma. Galing mo din, no? Nagawa mo makapasok sa teritoryo ko na hindi ko namamalayan. Pero ngayong kilala na kita, hindi ka na makakatakas sa akin. Mangyayari din sa'yo ang nangyari sa kapatid mo. Sa mga oras na yon, imbes na takot ang maramdaman niya, galit ang bumangon sa kanyang sistema. Naaalala niya ang napanood na video mula sa phone ni Mr. Chen. Unti-unting kumuyom ang kanyang kamao. Hindi ako natatakot sa'yo, Peter. Ikaw na nagsabi. Napasok ko ang teritoryo mo nang hindi mo nalalaman. Sa ating dalawa, ikaw dapat ang mangamba. Dahil kahit kailan, hinding-hindi mo mababasa ang galaw ko. Mananagot ka sa batas. Akala mo ba wala akong ebidensya sa lahat ng kademonyohan mong hayop ka? Araw na lang ang hinihintay. Rehas na ang hihimasin mo at mabubulo ka sa kulungan habang buhay. Hindi niya hinayaan pang magsalita ito. Pinutol niya agad ang tawag. Saktong may humintong sasakyan sa harap niya. Nakahinga siya ng maluwag na makitang si William ang nasa driver's seat. Pagsakay niya, ikinuwento niya ang nangyari. Bakas sa mukha ng binata ang pag-aalala. Di ka na babalik sa club na yun? Hindi na. Kapag ginawa ko pa yun, baka doon na ako mamatay. Kailangan natin makausap si Mr. Blanco tungkol dito. Pagdating sa ahensya, nanlaki ang mga mata ng lalaking agent habang pinagmamasdan na naglalakad na papasok na si Catherine Ledesma. Kasunod nito si William na agad sinasamaan ang tingin ng mga kasama. Sa labis na pagmamadali, hindi na siya nakapagpalit pa. Mabuti at may jacket siyang dala. Kahit papaano may cover ang upper part ng katawan niya. Pero ang skirt maikli yun at yun ang nakaagaw ng atensyon ng karamihan. May napapasipol pa dahil kitang-kita ang sexy
at makinis na hita ng babae. Sa kabilang banda, panay naman ang saway ni William sa mga ito. Natatawa naman ang iilan pero si Catherine, na natiling seryoso ang aura hanggang marating nila ang opisina ni Mr. Blanco. Pagbukas ng pinto, hindi na nagulat ang matanda sa kanilang pagdating. Naroon din ang ilang miyembro ng kanilang team na si Isa at Miko. Ipapatawag ko rin sana kayong dalawa. Mabuti na lang at tarito kayo agad. May babalita kami, sir. Alam na ni Peter Juarez na kapatid ko si Kyla. Hindi na ka pwedeng bumalik sa bar. Malamang alam niya na ring agent ako ng ahensyang to at gagawa siya ng paraan para mahanap ako at mapatumba. Diretsong sabi niya sa kanilang head. Ang mga kasama sa loob na natiling tahimik. Si Isa at Miko nagkatinginan. Alam din ng mga ito ang misyon niya. At ngayon nasa alanganing sitwasyon siya, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang wakasan ang kademonyohan na magkapatid na Juarez. Sa pagkakataong yun, pinakita niya rin kay Mr. Blanco ang lahat ng ebidensya at impormasyong nakalap sa nakalipas na 2 linggo. This would be enough to prosecute him. Umiling agad si Catherine. Hindi pwedeng dito lang magtapos ang lahat. Gagamitin ko ang sitwasyong ito para mahuli siya mismo sa akto. Napalingon sa kanya ang lahat. Ano ibig mo sabihin, Kath? Gagawin mong bait ang sarili mo para mahuli ang hayop na yon? Gulat na tanong ni Isa. Catherine, hindi ko gusto yung plano mo. Mapapahama ka dyan. Masyadong komplikado ang utak ng magkapatid na yon. Singit naman ni Miko. Sinang-ayunan nito ni William at Mr. Blanco, pero hindi pa rin nagpapigil si Kath. Ito na yung hinihintay ko. Matagal ko tong hinintay. Nawala sa akin ang ate ko nang dahil sa kanila. Nawalan ako ng kapamilya, naiwan ako mag-isa. Hindi niyo alam ang pinagdaanan ko sa mga panahong mag-isa lang ako. Kinailangan kong itaguyod yung sarili ko para marating ang posisyon ko ngayon. Ginawa ko lahat ng ito para mapanagot ang may kasalanan. If we only push these evidences and present it to the court, posibleng mag-bail out sila. Paniguradong gagamitin nila ang pera na meron sila para makalaya. But if we caught them in the act, hindi na sila makakawala pa. Pero delikado. Paninindigan ni William. Minsan lang mangyari to. Kung di niyo ako tutulungan, sa iba ako manghihingi ng tulong. Desperado ang saad ni Catherine. Dumaan ang mga sandali na hindi nagsalita ang mga kasama. Tila nagpapakiramdaman ang mga ito. Humugot ng malalim na hininga si Mr. Blanco at mariing tumango. Kung gano'n, anong plano mo? Inilahad niya ang plano sa mga kasama. Nahirapan man magdesisyon ng mga ito pero sa bandang huli, pumayag silang maisakatuparan ang plano niya. Nakaharap siya ngayon sa salamin sa banyo ng kanyang kondo. Simple lang ang suot niya, skinny jeans, t-shirt na kulay itim at rubber shoes. Hinayaan niya ang sariling damhin ng panandaliang katahimikan bago sumapit ang dilubyong paparating. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si William na nakaupo sa kama at matamang nakamasid sa kanya. Kinakabahan ka? Mahina nitong tanong. Umupo siya sa tabi nito, bumuntong hininga, bago hinawakan ng kamay ng binata. Alam ko nag-aalala ka, Will, but you don't have to worry about me. How can I not? Catherine, para ka nagsusuicide sa gagawin mo. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa'yo kapag hawak ka ng baliw ng magkapatid na yan. Mamamatay ako sa pag-aalala habang ginagawa natin yung plano. Umusod siya palapit sa lalaki. Inilapit niya ang mukha nito at marahang hinalikan sa gilid ng labi. I know, Will. Kahit ako natatakot para sa sarili ko. Pero kailangan kong gawin to. Kailangan kong tapusin to. Kailangang harapin ko to nang sa ganun makuha ko yung hustisya para sa pagkawala ng kapatid ko. Kapag nakaligtas ako sa gagawin natin, babawi ako sa iyo, okay? Ilang oras ang lumipas. Nakatayo si Catherine sa harapan ng abandonadong gusali. Madilim, walang ilaw sa paligid maliban sa ilaw ng poste sa kuryente na naroon sa hindi kalayuan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na piraso ng alert button. Oras na pindutin niya ito, agad darating ang kanyang mga backup. Dahan-dahan siyang naglakad, palapit sa bukana ng building. Nakita niya agad ang ilang kalalakihan na nagroronda sa labas. Marahil inaabangan siya. Nang may makakita sa kanya, dali-dali siyang nilapitan ng mga ito. Pasimple niyang itinago ang alert button sa bulsa ng kanyang pantalon.
Hinapkapan siya ng isang babaeng miyembro bago pinapasok. Mabuti na lang, hindi nito nahalata ang maliit na kamerang nakasabit sa laylayan ng kanyang damit. Pasimple niyang pinindot ang recording button nito bago harapin ang magkapatid. Ibig sabihin, ano man na makita sa recording, yun ang naka-live broadcast sa lahat ng TV channels sa mga oras na yon. Sa bungad ng gusali, may sofa na hindi kalakihan kung saan nakaupo si Peter Juarez. Sa likuran nito, ang kapatid na si Cairo, na kung pagmamastan parang asong ulol na handa ng suguri ng sinuman. Oras na utusan nito ng amo. Nandito ako para malaman ko ano ba talaga nangyari sa kapatid ko. Aniya sa malakas na boses. Agad na tumayo si Peter. Nakangisi itong lumapit sa kanya. Ang napag-usapan nila sa tawag, magkikita sila. Dahil ipapaalam sa kanya ng lalaki ang dahilan ng pagkawala ng kanyang kapatid. Hindi nito alam na patibong lamang ito para mahuli sa akto ang dalawa. Alam mo, pareho kayong tanga ng kapatid mo. Talagang sinadya mong pumunta dito para lang pag-usapan kung ba't siya namatay? Hindi ba yun naman ang usapan? Ngayon sabihin mo na, ayoko na mag-aksaya pa ng oras dito. Kung nais mong tumahimik ako, aalis ako ng bansa kung yun ang gusto mo. Nagtagis ang panga nito sa sinabi niya. Sa tingin mo, hahayaan ko makatakas ka, ha? Hindi ako hangal, Catherine. Nandito ka na. Lumapit ito at mabilis na sinakal siya at sinandal sa pader. Hawak na kita sa liig. Anumang oras ko gusto yun, kayang-kaya kitang patayin. Ngayon, di ka pa rin ba natatakot sa akin, Catherine? Gusto mong maranasan kung paano ko pinahirapan si Kyla bago ko siya pinatay? Napangiti siya nang marinig ang sinabi nito. Kaya kahit nahihirapan, nagsalita pa rin siya. Alam mo bang dahil sa sinabi mo, alam na ng lahat ng tao sa buong mundo kung gaano ka kademonyo? Kumunot ang noon nito nang marinig ang sinabi niya. Pinasadahan siya ng tingin ni Peter. Nang mapansin nito ang maliit na ilaw na kumukutitap sa ilalim ng damit niya, malakas itong napamura. Akmang bibigwasan siya ng lalaki nang bigla silang makarinig ng putukan sa labas. Kasunod nun, ay ang sunod-sunod na pagtumba ng tauhan ni Peter sa labas pati ang mga bantay sa pintuan. Dahil balisa ang lalaki, kinuha yung pagkakataon ni Catherine para sipain ito, saka mabilis na hinugot ang baril na nasa holster ng pantalon. Hindi pa siya tumigil. Isang sipas sa pagkalalaki nito ang kanyang binigay. Umatras siya, kasabay ng mabilis na pagtutok dito ng baril. Hindi na makapagsalita si Peter dahil sa pamimilipit ng sakit habang nakahiga sa sahig. Sa pusa po nito ang pagkalalaking tinamaan ng paa ng babae kanina. Nang akmang kikilos si Cairo, pinaputokan niya ito agad sa balikat. Natamaan nito ngunit nagawa pa ring tumakbo. Ako nang bahala sa gunggong na yon. Seryosong ani Mirko at mabilis na sinundan ng kapatid ni Peter. Ilang minutong tila confused si Peter Juarez hanggang sa ilang sandali. Bigla na lamang itong humalakhak na parang baliw. Hindi ko akalaing ang isang tulad mo ang magpapabagsak sa akin. Galit na sigaw nito sa kanya. Hindi ba kaya ng ego mo na matanggap ang katotohanan? Ang kapatid ng babaeng pinatay mo ang maglalagay sa iyo sa kung saan ka nararapat? Demonyo ka, Peter. Ang dapat sa iyo mapunta sa impyerno. Pero wag ka mag-alala. Mararanasan mo ang preview nito kasi habang buhay kang nakakulong dahil sa mga kasalanang ginawa mo. Humalakhak itong muli. Kahit nung kunin na ito ng mga pulis at dalhin sa kulungan, wala itong ginawa kundi tumulala at tumawa. Samantala si Cairo naman, tuluyang nagtapos ang buhay nang subukan itong manlaban sa mga kasama niyang agents. Nang matapos ang panayam sa kanya ng media, agad siyang nilapitan ni William. Kanina pa ito nasa kanyang likuran, nakabantay lang. Are you okay? Tanong ng lalaki. Nakangiti siyang tumango. Marahan siya nitong pinatingala. Namumula yung leeg mo. Sinakal ka ba ng hayop na yan? Oh, kalma. Tapos na, panalo na tayo. Successful ang mission ko. Yun ay dahil sa tulong mo at iba nating kasama. Maraming salamat sa inyong lahat, William. Ngumiti ang binata at hinawakan nito ang kanyang kamay. At pinagsiklop ang kanilang mga daliri. You did it so well. You finished it successfully. Dahil sa'yo, nahuli ang mga may kasalanan at magbabayad sila sa kulungan. Dahil sa isang tulad mo, Catherine, paunti-unti nalalagay sa maayos na sitwasyon ng ating bansa at hanga ako sa tapang mo.
Napangiti ang dalaga. Hinawakan niya ang kamay ni William hanggang makarating sila sa kotse nito. At katulad ng pangako ko sa'yo, babawi ako, William. You don't have to. Natigil sa pagsasalita ito nang maramdaman ang pagdampi ng labi ng dalaga sa kanyang pisngi. Napatitig siya kay Catherine. Hindi naman umiwas ng tingin si Catherine. Bagkus, muli siyang lumapit sa binata at sa pagkakataong to, siya na ang humalik sa labi ni William. Naramdaman naman niya ang pagpulupot ng braso nito sa kanyang bewang, kasabay ng paghigit nito palapit upang palalimin ang kanilang halikan. Ito na ang simula ng pagbawi ko sa iyo, Will. Nakangiting saad ni Catherine nang maputol ang halikang iyon. Ngumiti ng matamis si William at niyakap siya ng mahigpit. From now on, I'll be your protector. Hindi na kita hahayaang malagay sa panganib kahit kailan. Okay. Ibig sabihin yan, pwede na akong umating Disney princess niyan kasi ikaw ang Prince Charming ko. Mas lalong niyakap ng mahigpit ni William ang dalaga, kasabay ng pagbulong nila sa hangin ng kanilang pangako at pangarap sa isa't isa. Ipinapangako ni William na hindi niya iiwan si Catherine kailanman at patutunayan niya ito sa pamamagitan ng gawa at pag-aalaga sa dalaga habang sila'y nabubuhay. The end.